Ayan, Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamusta po? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta po kayo, Imam? Pwede po ba matanong kung bakit po kayo nagtipon-tipon ngayon dito sa lugar na to? Okay, pwede man. Okay po. Ano pong dahilan natin na, Imam, bakit po tayo nagtipon-tipon lahat ng mga kapatid natin Muslim para sa araw na po ito? Nagtipon-tipon ng mga Muslim dito sa lugar na ito kasi si Allah ay nagsabi, wa aqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Ang kanyang kahulugan, sino mang tao na nakabigay sa iyo ng kapayapaan, kung dapat bigyan mo ng katumbas ng panalangin at bigyan mo ng katumbas ng magandang katumbas, na isang katumbas na ito na ibibigay namin sa Tatay Digong Duterte, na manalangin kami sa Allah na makauwi sa Davao, makabalik sa Davao na ito, kasi siya ay namumuno sa Pilipinas bilang presidente sa nakalipas, na napakaganda bilang katahimikan ang kanyang ginagawa para sa taong bayan. Okay, so lalo-lalo sa Davao na ito kasi nananatili kami dito, ang karaniwan ay nakalipas ng 20 years. Tahimik na sa Davao. Yes po, 20 years. Tahimik sa Davao. At binigyan ng pagkakataon ng mga Muslim sa Davao. Ang mga ulamas, mga asatis ay makakatanggap ng sahod sa kada monthly ng tulad ng mga sahod ng mga empleyado sa City Hall. Okay? So, karapat dapat sa mga Muslim na magbigay ng panalangin para kay Duterte na makabalik sa Davao ng buhay pa. Yes. At tahimik upang ipadayon ang kanyang pagka-mayor sa Davao City. Gusto namin na siya ay ibalik sa Davao at ibalik sa pwesto sa pagka-mayor sa Davao. So, ang buhay namin dito sa Davao, so napakatahimik na lang. Kasi ang presidente namin sa Davao, si Duterte, at ang kanyang mga anak na si Inday Sara, so ang kanilang ginawa para sa taong bayan ay konting malaking katahimikan. Okay. So, sabi ng makapangyarihang Allah, wa aqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin. So, dapat magbigay kayo ng hukom ng maganda, ng paglilitis, na pag-isipan mabuti kung ano ang nagawa ng mabuti ng namumuno, kahit Kristiyano man, na kung mabuti ang kanyang ginagawa ay bigyan mo ng napakabuti, tulad ng panalangin na kami ay manawagan sa presidente na si Bongbong Marcos. So, karapat dapat sa kanya na ibalik niya si Tatay Digong Duterte kasi upang maitupad ang kanilang pagkakaisa, upang maituloy, upang maitupad at maitutuloy ang kanilang pagka-unity. Yes po. Di ba? So, napakaganda kung ibalik na si Digong sa Davao kasi kahit matanda na siya, so siya ang hinahangad ng mga taong bayan sa buong Pilipinas na ibalik sa kanyang kapangyarihan. Okay? So, ano pa ang kuwan? Sir, ano pa ang sasabihin mo? Minsay pa. Okay, sir. Sir, Imam, tawag dito, nung panahon na inaresto po si Tatay Digong bilang isang taga-suporta po, no? Ano po yung unang naramdaman nyo sa ginawa po nila General Torre na illegal na pag-aresto kay Tatay? Katong pag-aresto kay Digong na nakita namin sa telebisyon na galing sa Hong Kong,
na hindi pa siya nakapahinga at inaresto ni Tory. So dito magandang aresto kasi nalabag na sa batas na arestuhin ang pinaka mabuting pangulo sa Pilipinas na isuko pa sa mga banyaga sa ibang bansa na nagalit ang taong bayan sa ginawa ng mga polis na ito. Okay. Yan, Imam, tanong ko po, ano po yung mga naramdaman ninyo nung nakita ninyo si Tatay Digong nung inaristo na po ni General Torre? So, mabait na siya kasi hindi siya sumama sa kanila. Hindi man siya sumuko sa kanyang hindi siya sumuko kasi si Allah ang nakakakita sa lahat ng ginagawa ng tao sa mundong ito. Okay. Imam, sa mga nakikita naman po natin kung ano po yung mga kasalukuyan na nangyayari dito sa bansang Pilipinas natin, no? Ano po yung sa tingin nyo mas makakapag-trigger pa sa ating mga kapatid na Muslimos, kahit sa ating mga sa kapatid na Kristiyano na makakapag ano pa ng galit sa kapamahalaan ngayon? Oh, so ang mga taong bayan ay galit na sa ginawa ng presidente na hindi maganda. Ang ginawa ng presidente na hindi maganda na sumugo na sa mga sinugo niya o inutosan ang mga sundalo o mga kapulisan na aristuhin si Digong na ipasakay sa eroplano para misuko na sa ibang bansa sa Netherlands. Nagalit ang taong bayan sa ginawa ng presidente sa ngayong kapanahonan. Okay po. Tapos ngayon, Imam, kung sakali po no, parating na po ang election, Imam, maaasahan pa rin po ba ng ating dating Pangulo si Tatay Digong ang inyong mga suporta ng mga kapatid nating Muslim sa parating na election? Oo nga. Kung makakalabas na si Digong o hindi makakalabas, na inaasahan namin na siya ay manalo sa pagka-mayor sa Davao. 100% pa rin po yung suporta nyo kay Tatay Digong? Oo. 100%? 100%. Okay po, maraming salamat, Imam, sa iyong mensahe, no? Kung sakaling nakikinig si Tatay Digong, ano po yung gusto nyo sabihin sa kanya na ipaabot na mensahe, Imam? Okay. Na kung makakarinig na siya na tuloy ang laban, huwag siya sisisi kasi ang mga tadhana o mga destiny ng Allah ay hindi natin maiwasan. Ikaw, may tanong ka pa? Ayun, Ma'am, Imam, panawagan lang po natin sa kapatid nating Muslim at lahat po ng mga Christian na sumusuporta po kay Tatay Diggs. So tatawagin namin ang lahat ng nasa paligiran o sa mga taong bayan na ang suporta natin kay Digong Duterte, Tatay Digong Duterte ay itutuloy natin upang siya ay maibalik at manalo at manalangin tayo na ibalik ng Allah dito sa Davao. Ayan, maraming salamat, Imam. Last question po. Ano po yung advice nyo kay General Torre, kasi siya po yung nasa gitna po talaga ng ng kaguluhan nito, Imam, no, sa pangyayaring ginawa niya kay Tatay Digong, ano po yung may advice mo po kay General Torre? Ang advice namin kay Torre, so ibalik niya si Digong dito sa Davao upang mawala ng galit ng mga taong bayan. Ayun lang. Thank you, maraming salamat po, Imam. Thank you so much po. Thank you so much po, kay Ma'am.